What is up you guys? Dr. Momentum here, and right now meron na naman tayong panibagong technical analysis lesson. Okay, so today is not just a typical lesson but this is a life-changing lesson para sa mga aspiring traders natin. Why? Because it is very important to learn this lesson at ang pag-uusapan natin ay candle counting. Okay? So kung hindi mo pa alam yung concept ng candle counting, ngayon magtuturo tayo ng basics. Alright, so ready na tayo. So reviewin muna natin kung ano ang ginagawa ni BTC. Right now, si BTC, ang overall trend ni BTC is downtrend. Okay? So downtrend channel yan. Below na yan ang ating mga support. So, below na yan ng ating mga support. So, yan. So, ngayon, downtrend channel yan. Anong ginagawa ni BTC? Right now, it's on its trend line resistance. And above siya ng 0.5, which is a good indicator because sabi natin, pag above 0.5, it's neutral. Pag above 0.3, pag above 382 level, it's bullish. So right now sa Fibonacci natin it's bullish. Pero ang overall market condition natin would be still on a downtrend channel. Because ano yung downtrend? Is creating a low. So dito low, lower low, lower low. Okay? So ano ba yung gusto nating sabihin dyan? So punta tayo kay auction. Ito, na-trade namin to kanina. Meron tayong students na nakapag-trade nito. Ngayon, ang pinagtataka namin, so ito yung question actually hindi siya questions pero ito yung comment dun sa Discord namin. Grabe yung manipulation kay auction. Grabe yung manipulation kay auction. Why? Kasi nga breakout na yan, 'di ba? All-time high. Ibig sabihin, heavy tayo sa all-time high teaching. Lagi natin sinasabi na i-trade nyo yung all-time high kasi wala nang resistance dyan. In essence, konti na lang yung selling pressure. Pero ngayon, anong nangyari? Nagkaroon ng immense selling pressure. Okay, so pero kung mapapansin nyo, nakabenta na kami dyan. So, around somewhere here. Nakabenta na yan. Kaya nakapost na yung screenshot natin. Pero, ang bias namin dyan, umakyat pa. Pero, ang bias ko dito, sabi ko sa kanila kahapon, bias ko dito would be a consolidation. Kaya, actually, wala tayo nito. Kasi, ang bias ko talaga dito is consolidation. Why? Ito na yung candle counting na lesson natin. Okay, so kuha na kayo ng notes kasi napakahalaga nito in terms of trading. Okay? So ngayon, kung mapapansin nyo dito, si auction, nagkaroon siya ng breakout. So, here. Sabihin na nating breakout yan, pero subtle breakout. Ibig sabihin, breakout siya pero napakalapit lang sa resistance. Humindigay pa tayo. Excuse me. So, from that breakout, bibilang lang tayo. Kaya nga tinawag na candle counting eh. From that breakout, bibilang lang tayo ng 3. Okay? So, 1, 2, 3. So, in essence, pagkatapos natin bumilang ng 3 candles, ang next candle would be red candle. Kasi magpapahinga na yung presyo. So, yan yung theory ng candle counting. So, pag 3 candle lang umaangat, ang next candle magpapahinga na. Pero in this case, ano nangyari? Imbis na magpahinga siya, kumamada pa ng isa. Kumamada pa ng isang candle. Okay? So, para bang ang sinasabi nito, okay, nakakamada na ako, pero kakamada pa ako ng last candle. Ito yung tinatawag na bonus candle. Bonus candle. Okay? At pagkatapos niyan, syempre expected mo na hindi naman laging Pasko.
So, ano nangyari? Nagkaroon ng red. Okay? And then, take note guys ha. Ito, premium lesson na naman. Ang trail nito is 9 MA. Trail nito is 9 MA. So, hindi ko na i-in-depth kasi ito ay isa sa mga lesson natin sa Discord. Pero in-depth na rin to guys. So, ang trail nito is 9 MA. Ano nangyari pagkatapos ng breakout, lumayo siya sa trail niya. So, para masustain niya yung trail niya, kailangan niya bumalik sa trail niya. Okay? So pagbalik niyan, mag-create siya ng box dito. Hopefully, yan ang gawin niya. Pero, most likely, yan ang gagawin niya, no? I-create siya ng box dito. And then, kung malakas ka talaga, kung meron ka pa talagang ibubuga, i-retest mo yung all-time high resistance. Pero, mas malakas ka na ngayon kasi nakapagpahinga ka na. Okay? So, yun lang yung power of trail. Yun yung lagi kong tinuturo sa inyo. Pero, basically, yan yung candle counting na tinatawag. Okay? So, kung nagigets nyo, yan yung gusto kong sabihin. So, tingnan natin to si UX Link. So, ito yung mga high flyer, no? Mag-review lang tayo ng mga high flyer. So, Doc, baka ano lang yung sinasabi mo ha, baka tokish lang yung sinasabi mo. Tingnan natin dito. That's why it's important to backtest your charts always. Kasi yan yung magdadala sa'yo sa mga timing. Ito yung market timing na tinatawag. So, as you can see here, nagkaroon ng breakout. Here. Karoon ng breakout. So, sabi natin, dito kayo mag-focus ha. Sabi natin, Doc, power of 3, di ba? Sabi mo power of 3. Bakit ito dalawa lang? Yung isa, actually, isa lang. Isang green lang. Tapos, ito, bumagsak na. Bakit ganoon? Di ba power of 3? Kasi meron tayong tinatawag na variable change. Ano yung variable change? Yung 3 araw, kinuha niya na ng 2 araw lang. Bakit? Kasi nga, grabe yung angat niya, no? Pag 100+% ang inangat, ibig sabihin, yung gain niya ng 1 araw, kinuha niya na ng 2 araw. Kasi normally, ang gain sa 1 araw is 50% lang pababa. Pero ito, tingnan nyo, 49%. Kaya, in essence, kinuha niya na yung 2 days. Kinuha niya na yung 2 days sa 1 araw lang. So, na-trade din natin yan. Ito yung snapshot. Okay, so check pa tayo ng mga check pa natin tong mga example na sinasabi ni Doc Momentum, no. Baka kasi ano lang yan eh. Loko-loko lang yan eh, 'di ba? So ito. Tingnan natin to si XRP. So as you can see here, it's a breakout. Right, it's a breakout from a resistance. So, check natin. Hindi ko na ituturo kung paano tayo mag-plot ng support and resistance dahil naturo na natin yan. So, check nyo na lang, okay? So, bilang tayo from the breakout. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Ano nangyari? Kinabukasan, bogs. Okay, nagkaroon ng sell down. Bakit? Kasi nga 9 MA trail ito. At kailangan niyang habulin yung 9 MA niya. So, yun. So, nagpahinga, hinabol niya. Ayun, malapit na naman sa 9 MA. And then, 1, bilang ulit. Bilang ka ulit. 1, 2, and then, boom. Nagkaroon na ng sell down sa third day o third candle. Kasi, bakit mo? Mataas na rin naman to eh. 20%, hindi pa pala. Pero, technically, ganun yung, hindi siya perfect, pero in a long run, kung gagamitin mo to, makukuha mo yung timing na hinahanap mo. So, ito na naman.
1, 2, 1, 2, 3, bonus, and then boom. Diba? Kita nyo? Kita nyo yung galaw? So, ganun lang. Sana meron kayong natutunan, ano? So, naisip ko lang, imbis na ituro ko to sa ating private group, why not ilabas din natin to sa public dahil gusto ko rin naman mas magkaroon ng impact lalo na sa mga hindi pa nakakapasok sa Discord natin. So, tulungan lang tayo, hilahan lang pataas. Sana meron kayong natutunan. God bless sa mga gagawin yung endeavors mamaya. Ingat. And Dr. Momentum out.